Isa sa mga kilalang pamahiin tuwing may patay ay bawal daw ang buntis. Pinagbabawalan na pumunta ang buntis o di kaya naman ay bawal nitong silipin ang patay. Isa ito sa tumatak sa aking pamahiin ilang taon na ang nakalipas nung nagbubuntis pa ako. Lingid sa aking kaalaman ay magdudulot pala ang paniniwalang ito ng kababalaghan at katatakutan. Ako si Agnes at nangyari ang aking kwento nung ako ay 8 buwan nang nagdadalang tao at saktong namatay ang aking tiyuhing matagal ko nang hindi nakita. Nung una pa lang ay binilinan na akong wag nang sumama, ngunit naisipan kong daanan na lang din dahil sa bahay ito ng aking ama ginanap. Bata pa lang ako ay hindi ko nakilala ang aking tiyuhin, kaya naman gusto ko itong makita kahit patay na siya. Wala kaming litrato ni Tito Bong simula pagkabata at tanging alam ko lang sa kanya ay nag-away sila ng aking ama nung bata pa ako. Simula nun ay naglaya si Tito Bong at hindi na pinag-usapan pa ng aming pamilya at ng iba pa naming mga kamag-anak. Pagdating sa lamay ay nagtaka ako dahil napakakaunti lang ng tao at naisip na malamang ay dahil matagal itong nawala sa aming buhay. Maya-maya ay nakaramdam ako ng sakit sa tiyan at doon ako pinagalitan ng aking mga pinsan na bawal ang buntis sa lamay. Pag-uwi ko ay patuloy ang pagsakit ng aking tiyan at natakot na baka nagkatotoo ang pamahiin sa akin. Hirap akong makatulog dahil pinaniniwalaang sumasama ang kaluluwa ng patay sa sinapupunan. Maya-maya ay binangungot ako. Isang tiyanak ang nagpakita sa aking panaginip at tinatawag ako nitong mama. Pilit ko daw itong tinatakasan dahil ang nagdulot daw nito ay ang pagsapi ng kaluluwa ni Tito Bong sa aking anak nung ako ay dumalo sa kanyang lamay. Nagising akong pinagpapawisan at hirap huminga. Nabalot ang aking katawan ng takot para sa sanggol sa aking sinapupunan. Kinalma ko ang aking sarili at inisip na lang na baka mabuting tao naman si Tito Bong at ang kaluluwa niya ang gagabay sa aking anak. Kinabukasan ay naisipan kong magtanong-tanong sa aming mga kamag-anak tungkol kay Tito Bong. Naisip kong kahit na nag-away sila ng aking ama noon, ay baka tahimik ang buhay na kanyang napuntahan at sadyang kami lang ang nabubuhay niyang pamilya. Nakakapagtaka din kasing sa amin napunta ang responsibilidad ng lamay at libing ni Tito Bong kung siya ay pamilyadong tao na. Nang tanungin ko ang aking mga magulang, ay ayaw nilang sabihin kung saan napunta ang aking tiyuhin nung buhay pa ito. Dun ko naisipan na mag-imbestiga mag-isa dahil ayaw nilang sabihin sa akin ang katotohanan. Ang tanging alam ko lang ay tinatawag nilang masamang tao si Tito Bong hanggang sa lumayas ito. Habang nagbabasa-basa ay nagulat ako sa aking nadiskubre. Dahil ilang taon na daw naging bilanggo si Tito Bong dahil sa pagdakip at pagpatay ng ilang mga bata. Ayon sa investigasyon ay may kinakasama daw itong babae at iyon ang nagtiktik sa pulis sa kanyang mga ginawa kaya nahuli agad ito. Sa kasamaang palad ay napatay muna niya ang babae bago siya makuha ng mga pulis. Ang pinakamalaking trahedya pa nun ay buntis ang babaeng kinakasama niya nung mga panahong iyon at pati ang sanggol nito ay namatay din. Matapos kong harapin ang aking mga magulang sa aking nalaman, ay dun sila umamin na ang ugat ng pag-aaway nila ay nahuli nilang tinatangka akong patayin ni Tito Bong nung bata pa ako habang ako ay tulog, kaya nila ito pinalayas. Simula nun
ay hirap na akong matulog tuwing gabi dahil sa takot na baka masamang espiritu ang naging kaluluwa ni Tito Bong at napunta ito sa aking anak. Lalo nitong pinagtibay ang aking takot na baka maging tiyanak ang aking anak dahil sa pamahiin. Isang gabi ay naiwan ako sa bahay mag-isa at lalo akong nalamon ng pagkapraning tungkol sa aking anak. Maya-maya ay sa pagod at puyat ay nakaidlip din ako, ngunit biglang may gumising sa akin at tila ako ay naalimpungatan. Pakiramdam kong may tao sa aking likod at ito ay ang kaluluwa ni Tito Bong na nakatitig ng masama sa aking tiyan. Nararamdaman kong nais nitong kunin ang sanggol sa aking sinapupunan para patayin. Maya-maya ay mistulang sumakit ang aking tiyan. Biglang nawakwak ang aking sikmura at lumabas ang isang tiyanak. Sigaw ako ng sigaw habang papalapit ang sanggol na tumatawa at dahan-dahan naman akong sinasakal ni Tito Bong. Maya-maya ay natauhan ako at nagising na sa bangungot. Hindi ako makapaniwala sa aking naging panaginip at hindi ko nakaya ang takot na aking nararamdaman araw-araw. Kaya naman nagpasya akong humingi ng tulong sa isang albularyo. Dun ko naisip na kailangan ko ng tulong para itaboy ang masamang espiritu. Agad-agad akong nagpapunta ng isang albularyo sa bahay, ngunit nagtataka akong hindi ito nagbasbas at nagtingin lang sa paligid ng bahay. Sinabi nitong kinailangan naming magsindi ng kandila para makita kung may masamang kaluluwa ba talaga. Ayon kasi sa kanya, ay wala siyang nararamdamang negatibong enerhiya sa aming bahay at walang nakasunod sa akin o sa aking tiyan na maligno. Ayon sa kanya, ay normal lang na makaramdam ang buntis ng takot at hindi ibig sabihin nun ay totoo ang pamahiin. Pinaliwanag niyang maraming kababaihan ang nakakaranas ng iba't ibang pagkalamon ng emosyon tuwing nagbubuntis at masyado lang ako di umano nagpapaapekto sa mga pamahiin. Binabangungot lang daw ako, ngunit hindi ito dahil sa masamang espiritu. Nang isilang ang aking anak, ay binuhos ko ang atensyon sa pagpapalaki sa kanya, imbis na pagtuunan ng pansin ang mga pamahiin. Dun ko naisip na hindi dapat magpaapekto sa mga ito, lalo na kung magdudulot lang ito ng kapahamakan sa pag-iisip o emosyon ng tao.